Magandang umaga muli mga kapatid. So ating pag-aaralan po ngayon ay ganun lang. God can. Sabihin, ito yung pwedeng gawin ng Diyos sa atin. So ito po ang ating mensahe. Actually, ito pong mensahe ito nakita ko lang sa outline ng isang my day ng isang kapatid. Yan. So doon ko lang binasi, pero siyempre kailangan din nating dagdagan para maging mas maayos. So, makikita natin ng Diyos sa lahat po ng ginagawa sa atin. Nakikita natin siya isang mapagmahal na Diyos. Hindi siya Diyos na napupod sa atin. Dahil kung siya napupod sa atin, hindi tayo liligtas ng Diyos. So, sa lahat ng maraming talata sa Biblia, inilalarawan ng Diyos bilang isang mapagmahal ng Diyos. Ibig sabihin, tinitingnan ng Diyos ang makakabuti para sa atin. Ito yung pagmamahal na walang kaugnayan sa damdamin. Lahat po ng pagmamahal ng tao, kaminsan ay may kakibat damdamin. Halimbawa sa kaibigan, kaya gusto mo yung tao na maging kaibigan mo, dahil may mga bagay na gusto sa kanya. At meron mga bagay na gusto niya sa iyo. So meron mutuality sa ganung bagay. Kaya sa pagitan ng mag-asawa, ganun din. Nagsisimula sa isang relasyon bilang mag-asawa. Yun ay isang give and take relationship nga natin. Pero ang Diyos, hindi gano'n. Ang uri ng pagmamahal po ng Diyos ay pinakamataas na antas ng pagmamahal na walang kaunayan sa damdamin niya sa atin. Yung tingnan po natin sa John chapter 3 verse 16, 17. Ito'y gasgas na talata. Yung sinasabi sa atin ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung po sa only begotten Son, kung ating pong pag-aaralan sa Biblia, ang ating Panginoon at ang Ama sa langit, hindi sila God, Father and Son from the beginning. There's a point na sila ay nagkaroon ng ganong relationship nung ipinanganak ang ating Panginoon, nagkatawang tao kanya. That whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Doon po sa sinasabing He gave His only begotten Son. Yun po ay isang napakalakas na pangungusap. Yan ang kanyang tayong anak kanya. So mahalaga sa kanya at ibinigay sa atin para magkaroon lang tayo ng kaligtasan mula sa ating mga pagkakasala. For God did not send His Son into the world to condemn the world. Hindi yan ang ginawa ng Panginoon. So siya nasa lupa, hindi siya nagsumpa ng sino man. Ang gusto niya iligtas tayo. That the world through Him might be saved. And so nang dumating ang Panginoon sa lupa, yun ang kanyang kagustuhan na ang mga tao po ay maligtas. Yun ay dulot ng pagmamahal ng Diyos sa atin at ganoon din ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Voluntarily, ibinigay ng Panginoon ang kanyang sarili upang umatay sa krus. At makikita na sa kasaysayan ng Ebanghelyo kung ano kahirapan ang dinanas ng Panginoon para tayo magkaroon ng kaligtasan. So ito yung naglalarawan sa atin kung anong klaseng mapagmahal na Diyos na meron tayo. Di lang po yun. Maraming talata. Yung binasa natin kanina. Habang nakikita ng Diyos ang kalagayan ng tao na kalusunos sa gawa ng paraan. At yung paraan na yun ay hindi lang para sa ilan, kundi para sa lahat. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Hindi pa sinip mo yung praise na yun. God, our Savior. Tapos meron tayong magbabasa sa bagong tipan na sinasabi ng Panginoon nating tagapagligtas. So nagpapakita ng Panginoon Diyos, di ba? Who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Gusto niya ang lahat ng mga tayo maligtas. Yun ang gusto niya. Kaya ayaw niya sino man sa atin ay maparusahan. Kahit pagdating ng araw na pagdating ng Judgment Day at may ilan at karamihan ay mapaparusahan, hindi gusto ng Diyos yun. Hindi yan ang person na kagustuhan ng Diyos. Yan ang kagustuhan ng mga tao yun. Pero siya puso ng Diyos, ang kagustuhan niya ay tayo, lahat ng tayo maligtas kanya. Lahat ay mawala doon sa kaparusahan ng kasalanan. At pasilin natin kanya and to come to the knowledge of the truth. So yung dalawang yun ay magkakabi. Ito po ang
Ako po ay isang tao na madali makakita ng mga bagay na may kaugnayan sa mga bagay na hindi sinasabi. Ang ibig sabihin, no? Ang nagsulat po rito isang Hudyo. Kung pag-aaralan natin ang literature ng mga Hudyo, kahit sa Biblia, kahit sa kailang literature na wala sa Biblia, sila'y mahilig sa paulit-ulit. Ang ibig sabihin ng lahat ng mga tayo maligtas, ay kung gusto niyo makakating sa kaalaman ng katotohanan, para wala yung dalawa na yan. So, hindi ka maliligtas kung wala kang kaalaman ng katotohanan. So, gusto ng Diyos yun. Na pag-aralan natin ng kanyang katotohanan, para tayo magkaroon ng kaligtasan. Doon natin maunawaan ang layunin at rason ng Diyos. So, bakit gusto niyo tayong maligtas? Kung alam po natin ang katotohanan, katulad ng ating ginagawa. Sa Matthew 11, verse 28 to verse 30, ito ang ating Panginoon. Ito yung kanyang appeal. Siya, nakikiusap siya sa mga tao, kanya. Come to me, all who labor and are heavy laden. Hindi ito pinag-uusapan ng trabaho sa pisikal. Ito yung trabaho ng mga Hudyo na sagsisumikap silang maligtas kanya. And I will give you rest. Kapahinga. Kaya nga po nang dumating ang Bagong Tipan, wala na yung larawan ng kapahingahan, yung Sabbath day. Dahil Sabbath day, yun yung larawan ng kapahingahan. Hindi yan tunay na kapahingahan. Kasi doon sa Sabbath day rest, hindi kayo magpapahinga sa Sabado, in the 7th day, on the first day, pagtatrabaho na naman. So hindi tunay na kapahingahan yun. Kung yung binibigay ng Panginoon, ay yung tunay na kapahingahan kanya. Take my yoke upon you and learn from me. Tandaan po nyo, learn kanya. Dalawang pagkakaiba ng know at saka learn. Yung know, knowledge, maaaring kaalaman. Pero learn, kaya kayo matuto kanya. Kasi may mga tao maraming alam, pero hindi natuto. Sa eskwela, gano'n. May memorize lang ng bata yung bagay, hindi man niya intindihan. Wala siya natutunan. Kaya paglabas siya sa eskwela, wala naman siya natutunan actually. Meron siya nalaman, pero wala siya natutunan. Hindi niya ma-apply, kaya nalaman. Pero sabi ng Panginoon, learn from me. Ganyan. For I am gentle and low in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Ano yung sabihin, no? Ginawa ng Panginoon ng bagay na mahirap. Siyang namatay para sa atin, di ba? Kaya gagawin lang natin kumpara sa ginawa niya, ay mas magaan. Pero ito isang panganyaya mula sa ating Panginoon na nagpapakita ng kanyang, katulad ng kanyang ama, na siya isang mapagmahal na Panginoon. Gusto niya tayo magkaroon ng kapahingahan. Hindi katulad ni Satanas, ang opposite yun. Ang gusto ng Panginoon, tayo magkaroon ng kaligtasan at kapahingahan. Gusto ni Satanas tayo maparusahan. Lalagay lang tayo sa kapahamakan. Hindi ang Panginoon. Inaalis na tayo sa kapahamakan at tayo magkaroon ng tunay na kapahingahan. Ang tunay na kapahingahan, hindi natin makikita sa lupang ito. Makikita natin sa langit. Pagiging na tayo sa namang pagpapagal natin ginagawa ngayon. At doon natin makikita ang tunay na kahulugan na sinasabi ng Panginoon na kapahingahan. Ganyan. Hindi niya gusto sino man ay ipahama. Bakit hindi pa siya dumarating? Sabi ng mga tao sa panahon ni Pastor Peter, naghihintay kayo sa wala kanya, hindi na darating yung kanila. Kasi wala naman nagbago mula noong unang panahon, kanila. Hindi naman totoo, meron naman pagbabago. Pero yung kaisipan ng isang tao, hindi naniniwala sa Panginoon. Sabi ni Pastor Peter, but beloved, do not forget this one thing, that with the Lord, one day is as 1,000 years. Hindi sinasabi ni Pedro, one day equals 1,000 years. Ito na sinasabi ng mga saksi ni Jehovah. Ang hindi lang niya sabihin, kung gaano katagal sa tao, ang 1,000 taon kanya, sa Diyos, parang isang araw lang yung kanya. So, iba ang paningin ng panahon ng Panginoon sa panahon. Dahil ang Panginoon, hindi naman siya nabubuhay sa panahon. Siya nabubuhay sa walang hanggan. Hindi siya tumitingin ng taon, buwan. Hindi siya tumitingin ng gano'n. Hindi katulad natin. And 1,000 years as one day. So yun ay, so sabihin, huwag kayo mainip kanya. Dahil sa Panginoon, 1,000 taon, parang isang araw lang. The Lord is not slack concerning His promise. As some count slackness, sabihin, hindi naman siya nagsinungaling tungkol sa kanyang pangako. Bakit siya di pa dumarating?
but is long-suffering toward us. So, binibigyan na tayo ng panahon, ganyan, para mag-isip, magbago ang ating kaisipan, at tayo bumalik sa Kanya. Not really that any should perish, but that all should come to repentance, change of mind, at bumalik tayo sa Diyos. Ganyan. So, ito rin po isang tanda ng isang mapagmahal ng Diyos. He's patient. So, mayroon siyang pasensya sa atin. Ganyan. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaya lang, ang may problema talaga yung tao. Hindi ginagawa yung pagkakataon na binibigay ng Diyos para hanapin niya ang Diyos at kaligtasan na binibigay ng Diyos. So, 1 John chapter 4, verse 9. In this, the love of God was manifested toward us. Ito ang pagmamahal ng Diyos. That God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Na tayo mabuhay sa pamagitan niya. In this is love that we love God. Hindi naman tayo walang nagmahal Kanya, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ito sa itang propitiation, ibig sabihin, exchange. Siya yung kapalit ng ating kasalanan Kanya. Kumbaga, ang makikita yung propitiation, parang meron kang pera at bibili ka ng isang bagay, gagamit mo yung pera mo Kanya, exchange mo sa bagay na yun. So yun ang ating Panginoon. Para siyang pera na binili niya ang ating pagkakasala, pamwala tayo sa kalagayan na yun Kanya. So yun ang makikita nating pinakikitang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ngayon, paano ang response ng tao? Dalawa ang magiging response ng tao. Tayo sumunod. Sa tayo minahal ng Diyos. So anong gagawin natin? Mahalin din natin ang Diyos. So anong ibig sabihin nun? Hindi marami nagsasabi, mahal naman namin ng Diyos kanila. Marami sasabi gano'n. Hindi naman yung nakikalimutan ng Diyos kanila. Pero ano ibig sabihin talaga ng mahal mong Diyos? Sabi rito ni John, by this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not burdensome. Tingnan natin sa mga pinag-uutos ng Diyos. Walang mga sa mga yan na mahirap gawin. Tignan nyo, kaya lang nagiging mahirap kung ayaw mong gawin. Sabi nga, kung gusto mo, walang dahilan. Kung ayaw, maraming dahilan. Pero sinasabi ng Apostle John, ang magkautosan ng Diyos ay hindi mahirap gawin. Pero yun ang pagmamahal natin sa Diyos. Yun ang response natin. Tayo minahal ng Diyos, kinikilala natin yan sa lahat ng mga bagay na ginawa sa atin ng Diyos. So, anong response mo sa Kanya? Love begets love. Ano yung pagmamahal natin sa Diyos? Tayo sumunod Kanya sa Kanyang mga kautusan. Yun lang gusto ng Diyos. Tayo sumunod sa Kanyang kautusan. Gawin natin ang Kanyang kautusan ng Diyos. Kung paano ang kagustuhan ng Diyos, niligtas tayo, yun ang pagmamahal niya. Ang pagmamahal natin ng ating kagustuhan na sumunod sa Diyos. Hindi na pure-persa ka lang. Yun ang kagustuhan mo dahil mahal mo ang Diyos. Nakikita natin ng uri ng pagmamahal sa relasyon ng mga tao. Yun ba? Mahal mo tatay mo, sumusunod ka sa kanyang kagustuhan. Dahil nakikita mo pagmamahal sa akin na sa'yo. Ganon din. Ganon din ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ganon din ang pagmamahal natin sa Diyos. Tayo susunod sa Diyos. So, makikita natin ang mapagmahal ng Diyos. Kaya iligtas yung mga sumusunod sa Kanya. Yan ang kapangyarihan niya. Walang limitasyon. Ang kapangyarihan niya magpatawad sa ating mga pagkakasala. Gano'n ang kabigat ang ating kasalanan, pwedeng patawaran ng Diyos. Dito sa Hebrews chapter 5, verse 8, though He was a son, yet He learned obedience by the things which He suffered. Sila'y, tingnan natin, yung tatlong persona ng pagka-Diyos, sila lahat ay Diyos. So in essence, sila lahat ay pantay. So hindi nila alam ang ibig sabihin ng sumunod ka sa isa. Dahil pantay lang sila, di ba? Pero yung isa nagpakababa. Kaya doon yung nakita ang ibig sabihin ng pagsunod kanya. Yet he learned obedience by the things which he suffered, and having been perfected ng siya sumunod, he became the author of eternal salvation to all who obey Him. So yun ang pagsunod natin sa Diyos ay ang pagmamahal natin sa Diyos. Kuminsan siguro ang ating kakulangan pag tayo nangangalang ng Ebanghelyo, we emphasize na kailangan tayo sumunod. Pero bakit ba susunod? Kailangan natin emphasize dahil mahal natin ang Diyos. Katulad ng pagmamahal na binigay niya sa atin,
Ganyan ang ating pagmamahal sa Kanya, na tayo sumunod sa Kanyang mga kautusan. At ang Diyos, God can, ganyan, and will save those who love Him. Pag tayo sumunod sa Kanyang mga kautusan, dahil mahal natin siya, ililigtas siya tayo. Di ba? Yan ang makikita na. On the other hand, opposite. Paano kung nireject mo ang Diyos? Hindi naman lahat ng pagkakataon ng tao sumusunod. Ang irony ng buong Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, kakaunti lang ang maliligtas. Ibig siya, tinatakwin nilang Diyos. Paano kung tinakwin mo ang Diyos, ang mangyayari sa iyo? Ayaw mo pagmamahal ng Diyos. In other words, ayaw mong sumunod sa Kanyang kalooban. Anong pwede Kanyang paalisin? Ang makikita nating larawan ng Diyos sa mga tao, ang Diyos yung pag-ibig ka, hindi tayo parusahan ng Diyos. Hindi totoo yun. Totoong Diyos yung pagmahal. At kung mamahalin mong Diyos, mamahalin ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Totoo yun. Paano kung hindi mo siya minahal? Dahil hindi mo siya pinapansin at hindi ka sumusunod, pwede ka niya pakalisin. He can turn you away. Umalis ka dyan, ganyan. Tingnan natin. May tayong talata na mababasa. Acts chapter 7, verse 42, verse 43. Ito si Stephen. Naninilalaan niya sa mga Udyo ang kasaysayan ng bansang Israel sa harapan ng Diyos. Then God turned and gave them up to worship the host of heaven, as it is written in the book of the prophets. Did you offer me slaughtered animals and sacrifice during 40 years in the wilderness, O house of Israel? Totoo ba ganyan? Ako lang sinampay niyo. Pero sa verse 43, you also took up the tabernacle of Moloch, na isang Diyos-Diyosan, and the star of your God, Remphan, images which you made to worship Kanya. Hindi lang ako sinampan nyo Kanya, mayroon ba kayo magsinampa? Hindi lang ako ang sinampan nyo, mayroon kayong Diyos-Diyosan na sinampa. Ano gagawin sa inyo Kanya? I will carry you away beyond Babylon. Kanya. So bakit sila naging alipin sa Babylon? Dahil nireject nilang Diyos. Sila nagkaroon ng ibang Diyos, malimas sa Diyos. Kanya. So, pwede tayong paalisin ng Diyos. God can turn us away kung i-reject natin siya. So, dito, once saved, always saved. Kailangan tayo patuloy na magsumikap na mamahalin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan kung i-reject natin siya. Hindi lang yun. Dito sa Exodus chapter 32, verse 33, verse 35. And the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, anong gagawin niya? Sabi niya, whoever has sinned against me, ganyan. Bakit makikita niyo has sinned? Anong pagkakaiba ng whoever sinned against me? Malaki pagkakaiba ng dalawang yun. Has sinned, ibig sabihin, ito'y ginawa niya sa nakaraan patungo sa ngayon. So ito'y patuloy na pagkakasala kanya. Hindi po past tense yun. Yan po ay present perfect tense. Ito isang bagay na nangyari sa Panginoon at nagpapatuloy ka ngayon, ganyan. And the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot him out of my book, ganyan. Kung magpapatuloy kayo magkasala sa akin, kanya aalisin ko kayo sa aking aklat, ganyan. Now therefore go, lead the people to the place of which I have spoken to you. Behold, my angel shall go before you. Sino yun? Sabihin, kung tayong pag-aaral na mabuti, hindi anghel yun. Sino ba ang sumaybay sa bansang Israel? Sabi nito, nevertheless, in the day when I visit for punishment, I will visit punishment upon them for their sin. So the Lord plagued the people because of what they did with the calf which Aaron made. Ganyan. Hindi naalala po na si Moses ay bakit sa bundok. At sa mahabang panahon siya nakapag-usap sa Diyos. At tumatagal siya. Nahinip yung mga tao, kanya. Ano ba nangyari sa Moses na yan? Kanya. So inutusan si Aaron at ibinigay kay lahat ng mga ginto nila at paggawa siya ng isang ginintuang baka. Anong sabi ng Diyos? Aalisin ko kayo sa aking aklat. Kanya. Sabi, hindi kayo maliligtas. Kanya. Kung pagpapatuloy kayo, nagagawin niyo yan. Sure, patatawarin ka kung nagkasala ka minsan. Pero tandaan sa has sinned. Kanya. So, hindi siya humihinto, kanya. Nagpapatuloy kayo sa inyong pagkakasama. So, aalisin ko kayo sa aklat na aking buhay.
Meron pangako Diyos sa Hebrews chapter 13, babasahin natin. Isang magandang pangako na sinasabi niya, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Di ba yan ang pangako niya sa atin? Sa Hebrews 13 verse 5, basahin po natin. Ito mababasa natin. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at di masiyahan na kung anong meron kayo. Sapagkat sinasabi niya sa anumang paraan ay hindi ka tayo iwan o pababayaan naman kanya. So yun yung pangako niya. Pero kung hindi ka susunod sa Diyos, balik na Diyos. Pababayaan ka ng Diyos. Kanya. Dahil nangyari kay Adam at kay Eva nung nagkasala sila, hindi yung pinabayaan sila ng Diyos. Nawala na yung guaranteed na buhay nila. Na mayroong pagkain sa loob ng alamanan. Hindi sila kailangang maghanap buhay. Sila nagtatrabaho para magtrabaho. Hindi sila nagtatrabaho para mabuhay. Nung sila yung pinalaya sa alamanan, kinakailangan sila magtrabaho para mabuhay. Sabi nito sa 2 Chronicles 15 verse 2, and he went out to meet Asa and said to him, hear me, Asa, and all Judah and Benjamin, the Lord is with you while you are with him. Tingnan yung condition na yun. The Lord is with you while you are with him. Sabihin, ako ay kasama nyo kung susunod kayo sa akin, yung ibig sabihin no. If you seek him, he will be found by you. Kung hinahanap ang Diyos, kaya matatagpo mo siya. But if you forsake him, he will forsake you kanya. Kung pabayaan mo, Diyos, papabayaan ka rin niya. Yun ang sabi ng Diyos, God will forsake us if you forsake God. So, hindi yun yung reject din. Pag nireject mo siya, pinabayaan mo siya, pababayaan ka rin ng Diyos. Nakita natin, kaya naman Eva, nakita natin yan sa bansang Israel, nung sila naging alipin sa Babylon, pinabayaan sila ng Diyos. Pinabayaan sila maghirap doon. At makita nila at maramdaman ang consequence ng kailang pagkakasala. Hanggang sila natuto. At least may ilan na bumalik sa pagkalipin. So, pababayaan din tayo ng Diyos. At hindi tayo kikilalanin ng Diyos. This is Matthew chapter 10 verse 32. Therefore, whoever confesses me before men, yet is kinahiya, sabihin, him I also confess before my Father who is in heaven. Kasi papahayag ko isa sa aking naman sa langit kanya. But whoever denies me before men, him I also deny before my Father who is in heaven. Kaya Kristiyano tayo hindi. Hindi na tayo kikilalanin ng Diyos, ng ating Panginoon. Pag hindi rin natin siya kikilalanin. So tayo po, huwag natin kahiya tayo Kristiyano kasi yun ang totoo. Dahil nalitos ng Panginoon, so tayo mag-Kristiyano. Kailangan natin ipahaya sa buong mundo na tayo mag-Kristiyano. Huwag natin kaya, otherwise, kakayanin tayo ng Panginoon. Dito sa John chapter 15, verse 2. Every branch in me that does not bear fruit, it takes away. Yun po itutungo sa practical na paraan. Kung mayroong punong kahoy na hindi nagbubunga, mo yun. Papatayin mo siya. Wala siyang pakinabang. O kaya, kung mayroong isang hindi nagbubunga, puputulong mo isa nga. Wala siyang pakinabang, hindi nagbubunga. And every branch that bears fruit, it prunes, that it may bear more fruit. So, hindi tayo nagbubunga, anong ibig sabihin nun? Pag hindi tayo nagbubunga, hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon. Ang ating pagsunod ay may bunga. Dito sa Galatians chapter 5, verse 22, may sinabi dito, ang bunga kanya ng Espiritu Santo. Ang bunga ng pagsunod sa Espiritu Santo, ibig sabihin nun. Kung babasahin ito ng mga Pentecostal, spiritual gifts ang inisip nila. May sabi, ito yung pagsunod sa kanilang kalooban, anong nangyayari? Sumatagpungan kanya, singular. Hindi sinabi, fruits of the Spirit, sabi niya, fruit. Kung tayo titingin sa isang bunga, ang bunga ay isa lang. Pero may balansyo. Meron din siya laman. At meron isang buto. So isa lang ang bunga, pero meron isang bahagi kanya. So itong bunga ng Espiritu Santo, ganun din. Basahin po natin. Pag-ibig, o pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahan loob, kabutihan, katapatan, kamuan, at pagpipigil sa sarili, laban sa mga ito, walang kautusan. Walang laban na kautusan. So yun ang bunga. Pinagbunga tayo sa ating sarili, mabubunga rin tayo sa iba. Kung di tayo nagbunga, puputulin tayo ng Panginoon.
Siyempre, pag di tayo nagbubunga, reject natin ang kalooban ng Panginoon. Otherwise, magbubunga tayo. Tayo magkakaroon ng pagbabago sa ating mga sarili. Kung wala tayong pananampalataya. Dito sa Romans chapter 11, ito po isang larawan na yung mga Gentiles, sila lang ay dilagay doon sa original na pulong kahoy. Pero yung mga Udyo na original, sila pinutol dahil nagkasala sila. Sabi ni Pablo, okay, magyabang ganyan. Okay, magyabang dahil kayo nasa pulong kahoy. Dahil pwede rin kayo putulin, ganyan. Say natin. Well said, because of unbelief, they were broken off, yung mga Udyo. And you stand by faith. Do not be haughty, huwag kayong mayabang, ganyan. But fear, matakot kayo. For if God did not spare the natural branches, yung talagang sanga, He may not spare you either. Kaya grafted lang kayo, hindi. Kung yung natural na sanga, tinanggal niya, lalo na kayo, ganyan. Therefore, consider the goodness and severity of God. So, itong dalawang mukha ng Diyos. Meron siya kabutihan, at meron siya kabaksikan, ganyan. On those who fell, severity, but toward your goodness. If you continue in His goodness, so palagi merong if, di ba? Otherwise, you also will be cut off. Kung di na tayo patuloy sa paniniwala sa Diyos, mapuputo tayo. Masya-separate tayo sa puno ng kaligtasan na inilalarawan ni Apostle Paul sa Romans chapter 11. Yan po isang magandang kapitulong pagkaralan. At ang Diyos, pwede niyang parusyahan ng mga makasalanan. Hindi totoo sinasabi ng salibutan, ang pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig, hindi tayo pwedeng parusyahan. Then the Lord saw that the wickedness of men was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord was sorry that He made man on the earth. Parang mali in the earth, ano? Pero copy-paste lang ito. And he was grieved in his heart. So the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping thing and birds of the air, for I am sorry that I have made them. So hindi mga makasalanan sa Panginoon Noah, at pinarusahan niya mga makasalanan niya. Pinatay niya lahat. Maliban lang sa kay Noah at ang kanyang sangbahayan. So tandaan natin, pag direject natin ang Diyos, tayo paparusahan ng Diyos. So tingnan, dalang picture ng Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal na Diyos. Kung tinatanggap natin siya at sumusunod sa kanyang kalooban. On the other hand, kung gano'ng pagmamahal ng Diyos sa mga sumusunod sa kanya, gano'n ang galit niya sa mga hindi sumusunod sa Diyos. Magkaparehas lang yung degree. Kung ganito, dakilang pagmamahal niya kanya, gano'n dakilang kagalitan ng Diyos sa mga taong nire-reject niya ng Diyos. So, sa judgment, saan ka? Sa Matthew 25, di ba dalawa yung larawan doon? Sa kaliwa yung mga sinado. Yung kaliwa yung kambing at yung kanan yung tupa. Di ba? So, nasaan tayo doon? Yung kambing, bakit sila parusahan? Siguro nga piniling kambing. Ang kambing sila sa pinakamatigas sa ulo hayop. Pagka pinalayan yung kambing, sisirain na lahat yung alaman na makikita niya. Yung tupa naman hindi. Kung wala yung pasto niya, hindi man siya gagalaw. Gusto lang siya kung saan siya dadala ng tupa niya. So, ano mangyayari sa mga matigas sa ulo mga tao? Sabi rito, then He will also say to those on the left hand, depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. Paano nasa kanan? Then the king will say to those on his right hand, yung mga tupa, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Saan tayo sa judgment day? Saan gusto natin? Doon sa kaliwa, dadalhin tayo sa impyerno, o sa kanan, dadalhin tayo sa langit. So, sino pipili doon? Hindi ang Panginoon. Tayo ang pipili doon sa mga bagay na ating reaksyon sa Diyos, kung tayo susunod o hindi. So, kung di pa tayo Kristiyano, ganun lang po gawin natin. Kailangan tayo makinig sa Ebanghelyo. Kailangan tayo sumampalataya. Kailangan natin ipahayag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kailangan tayo magsisi. Kailangan tayo mabautismuhan at makakanta natin ng kaligtasan. Kung di pa tayo Kristiyano, yun lang gawin natin. At ang mapagmahal ng Diyos ay gagawin niya sa atin yung pinangako niya pag sumunod tayo sa kanyang kalooban. Kung tayo mga Kristiyano,
at nagkakamali tayo, kailangan tayo magsisi. Tingnan nyo ang extent ng pagmamahal ng Diyos. Kung tayo mga Kristiyano nagkasaga na lumakad sa katotohanan, pero nagkakamali tayo. Hindi tayo nabubuhay sa pagkakasala, nagkakamali ka lang. From time to time. From time to time, nagkakamali tayo. But if you walk in the light, ibig sabihin, tayo lumalakad sa katotohanan ngayon. As He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Kung tayo nagpapatuloy sa ating pagsunod sa Panginoon, at tayo magkamali ganyan, ando pa rin ang dugo ng ating Panginoon na maglilinis sa ating mga pagkakasala. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. So, anong gagawin natin pagka nagkasala tayo? May problema ito natin. Pag nagkasala tayo, sabi sa verse na, if we confess our sins, kasi may kakaiba ng pagsisisihan, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nagkasala tayo, magsisilang tayo, at buong pagpapamba, namuhin tayo ng patawaran. Pero kung ikaw ay ma-pride, sabi mo, hindi naman ako nagkasala kahit kailan ka. If we say that we have not sinned, katulad lang yung sinabi natin kanina, yung ibig lang sabihin na we have not sinned, hindi ka nagkasala kahit kailan. We make him a liar and his word is not in us. So tayo hindi tayo gano'n. Pag nagkamali tayo, patatawanan tayo ng Diyos pagka tinanggap natin ng ating pagkakamali at humingi tayong patatawanan tayo ng Diyos. So, gano'n makikita natin dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ngayon, dalawa lang choice natin dyan. Tayo nag-iisip, mag-isip po tayo. Kahit Kristiyano na tayo, kailangan pa rin tayo mag-isip. Tanggapin natin ang pagmamahal ng Diyos at sumunod sa Kanya magkautusan. O, reject natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng pagsasalangsang o hindi pagpansin sa Kanya. Maraming mga tao, hindi naman sila sumasalangsang. I mean, gusto lang sumunod. Kaya lang, inigdor lang din ng Diyos. May mga tao, maraming tao nakakausap natin, tama yung sinasabi mo kanya, hanggang doon lang sila. Hindi sila sumusunod. They just ignore God. Saan tayo? Alam po natin, pag ito dapat saan? Sa ano? Dito sa kaniwa, pwede natin maligtad naman yan. Pumunta tayo sa langit. Pero kung sa kabila, pumunta tayo sa kaparosyahan. So, anong sagot mo sa Diyos? Ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin. Siya ay palaging nag-a-appeal sa atin bilang mga anak niya at bilang mga tao. Anong gusto niyo kanya? Ang Diyos naman, di matigas ang ulo. Kung anong gusto mo, yan ang ibibigay sa'yo. Yan ang Diyos, siya makulit. Yan ang gusto mo kanya. Sige, bahala ka. Pero ito ang pinapangako niya. Kung tayo susunod sa kanya, doon natin makikita ang definisyon kung anong inahanap natin sa mundo na hindi natin makita. Ano ba yung sabihin ng masaya? Hindi natin alam yun. Dito sa mundo may masaya pero may katagsa. Hindi mo magano'n ng kasiyahan sa mundo. Pero panahon na may masaya, may katagsa. Dahil hindi ka na masaya. Doon sa langit, wala nang gano'n. Ito yung eternal joy na ipinapangako sa atin. Wala nang problema doon. Wala nang stress, wala nang sakit, wala nang kamatayan. Yun ang hinahanap sa mundo na hindi natin makita. Hindi makita sa pamagitan ng katanyagan, kayamanan, kapangyarihan. Hindi mo makikita yun. Yun lang ibibigay sa atin ng Panginoon. Na yun lamang sa langit natin makikita. So, anong sagot natin sa Kanya? Anong sagot natin sa Panginoon? So, humingi siya ng sagot. Sagutin natin ng Panginoon. If you commit na tayo sumunod tayo sa Panginoon. Kung tayo ayaw natin, nasa sa atin yun. Hindi tayo pwedeng lipat-lipat. Bisa, dito ka, pupunta ka doon. Hindi pwede yun. Gusto ng pagmamahal ng Diyos ay siyang committed na pagmamahal. Sabihin, magpatuloy tayo sa pagmamahal sa Diyos. So, ano sagot natin? What will your answer? Yung meron tayo, wait na gano'n. Dito po sa, naglalaro lagi ito eh. Siguro, dito po sa number
837. Masaya, tatangin natin. Ito, ang awit na ito, di ba? Kasi hiningan tayo ng sagot ng Panginoon. Someday you stand at the bar on high. Someday your record you'll sing. Someday you answer the questions of life. What will your answer be? What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? What will it be? What will your answer be? Sadly you stand, you run prepared, trembling you fall on your knees, facing the sentence of life or of death. What will the sentence be? What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Oh, what will it be? What will your answer be? Now is the time to prepare, my friend. Make yourself spotless and free, washing the blood of the crucified one. Here will your answer be. What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Oh, what will it be? What will your answer be? Ating sa Judgment Day. So ito po ang ating mensahe po sa umaga po ito.